Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Balikan natin ito, Senator Amy Marcos. Naku ho, ang daming kumontra sa kanya, sa kanyang pinagagawa. Eto nga oh. Maging si Lucas Bersamin. At saka tong matanda, si Ricky, na 50 years na naglingkod sa kanilang pamilya. Nagulat sa kanyang ginawa. Ko mula nung tayo'y bata. Ito po ang nakakaiyak na mensahe ni PBBM kay Manang Ime. Okay, eto. Ikaw ang naging gabay ko mula nung tayo'y bata pa. Tama naman ang sinabi ni Amy, di ba? Mula pa nung bata pa tayo. Ako na ang umagapay sa'yo. Magpahanggang ngayon. Hindi lamang siguro para sa akin, kung hindi para sa marami pang tao. Manang Ime, ikaw ay isang inspirasyon, isang tunay na ate na aking tinitingala. Diba? Nakalungkot. Ay nako. Tapos, mamukat-mukat mo na lang, di ba? Yung mga banat niyang ginawa nung rally doon sa INC. Ito yung inakusahan niya na nagmumukbang ng droga. Di ba? Pati nga daw anak niya. Inalok pa. Kaya nga sabi ko yung mga anak ni Amy, magsalita naman kayo. Hindi porket nanay nyo yan. Di ba? Kasi ang nagulo po rito, yun pong isipan ng taong bayan. Yun po yun. At yung mga protector ng pamilya Marcos, sana matuto kayong umintindi. I know some bayad. Yung mga 3 piraso yung friends, kagagawa lang, tapos naka-lock profile. I knew you guys. Pero sana, yung mga humaharang dyan na, hindi kasi yung pamilya nila ganito. Ano kasi yan taong bayan ang naapektuhan ng sinabi ni Amy. Iba yun ate yun Kaya nga sabi nga humingi na nga ng saklolo itong si Sandro. Ang sabi niya, yung mga pinsan ko makapagpapatunay na hindi totoo yung akusasyon sa amin. Di sana yung mga anak ni Amy magsalita. Di ba? Kahit na. Total public servant sila Hindi po sila, pag public servant ka, dapat labas na dyan yung interes ng pamilya mo. Yung epekto ng nangyaring ito sa taong bayan. May mga nagsasabi na wala ate na yung nagsabi. Pag ate na nagsabi, iba na yan. Tama yun. Diba? Maraming iba dyan, hindi nag-iisip na bakit kinakalaban niya si BBM? Walang ganun yung iba Pero kung merong maglilinaw mula sa angka ng mga Marcos, may magsasabi na hindi totoo yung sinabi ni Amy. Diba? Malilinawan ng isipan ng tao. Bakit? Coming from the family member. Ultimo nga itong pare Sabi rito kinontra ni Antipolo Bishop Ruperto Santos ang paraan ng pag-aakusa ni Amy na nagdodroga ang kapatid na si PBBM. Kinondena ito ng obispo dahil daw ginawa ito sa harap ng milyon-milyong Pilipino. Di ba naka-live stream yun? Kino-cover pa ng mga media. Nang walang due process, walang ebidensya, at sa hindi tamang venue. Kasi pamilya yan, dapat sa kanila na lang yan Sila na lang yung nag-uusap doon Pero bakit po ginawa ni Amy yun? Diba? Maging etong si Professor Carlos. Sabi nga rito, to what extent is the suspicion of addiction affecting his governance? Sabi niya, kasi sa akin, nakikita ko naman at nakita ko nung cabinet pa ako, ibig sabihin member pa siya ng cabinet, hindi yung naging cabinet alam mo kapag addict ka, hindi ka makakapagsalita ng 2 sentences na magkadugtong.
magiging incoherent ka. Diba? Ibig sabihin pagkabato mo ng isang sentence, yung follow-up doon na usually, yun ang magja-justify ng unang sentence na sinabi mo. Hindi mo magagawa, lulutang ka. Mawawala ka. Diba? Ang sinasabi kasi nila, kaya daw ginagawa ni Amy dahil inaasahan na niya na siya ang gagawing vice president ni Sara. Palagay ko, tama ho kayo. Diba? Pagdududahan niya ng mga Duterte. Ngayon kasi napapakinabangan pa siya for destroying the president. Pero pag oras na na-destroy, nadurog na si PBBM, na wala sa pwesto, imposible na kuning vice president yan. Isipin mo na lang, kung nagawa mo sa kapatid mo, kapamilya mo, kadugo mo, kahit sabihin na nating half-brother mo yan Kung nagawa mo sa kapatid mo, magagawa mo sa hindi mo kadugo. 'Di ba? Pagdududahan din siya. Ano ngayon ang mawawala kay Amy rito? Napakarami. Sa mga Marcos loyalist pa lang, ekis na siya. Maliban na lamang doon sa sinasabi kong paid defenders ng pamilya nila, ng angkan. Meron kasi family troll sila sa totoo lang Meron talaga na nag-exist since ano pa yan. Inamin naman ni BBM yun 2014, kung di ako nagkakamali, nag-exist. Kasi masyado silang tinitira So nag-hire sila ng defender. Ang problema, wala sa hulog ngayon. Diba? Pati si Amy dinidepensahan. Sabi niya rito, pero alam mo, sabi niya tayo ang pamilya natin, number 1. Hindi yan number 76. Number 1 ang pamilya. Lahat na tatalikod sa'yo. Ang pamilya hindi tatalikod sa'yo. Prof naman parang sinasabi mong hindi ka pamilya si Amy. Sabi ko na nga, baka sakali half-brother Ikaw naman, talaga to si Prof nag-i-insinuate na hindi ka pamilya hindi ka pamilya ang turing ni Amy kay PBBM. 'Di ba? Eto, tingnan nyo Sabi dito, noong March 2025, ito yung sa Ilocos. So, unang beses, hindi binanggit ni BBM si Amy sa endorsements. No, hindi ito yung sa Ilocos. Nagkakamali. So, sa alyansa to Yun nyo Unang beses, hindi binanggit ni Bongbong si Amy sa endorsements ng alyansa, ng mga kandidato noon. Nag-post si Liza ng family lunch photo, March 23. Nandoon ang 3 anak ni Amy pero si Amy mismo wala. Nakita ko yung picture na yon. Ito ang panahon na tinuligsa ni Amy ang illegal daw na pag-aresto at extradition kay Duterte. Isang proseso na pinahintulutan ng Malacanang, yung pag-aresto kay Digong noong March 11. And then, noong late March 2025, sabi open rebellion, umatras si Amy mula sa Senate slate ng alyansa. And then, naglunsad siya ng sariling Senate investigation tungkol sa Duterte arrest. Malinaw na sampal sa administrasyon. Ang ginawa pa nga niya, yung naglabas siya ng partial na committee, hindi report findings, ganon. Binigyan niya ng kopya si Martires. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, ang ombudsman, kahit na anonymous, kahit na simpleng sulat lang ng reklamo, o chismis, ay pwedeng mag-trigger ng ombudsman para mag-investigate. And apparently, that investigation being conducted by the Office of the Ombudsman dismissed. Kaya nakakuha si Boying ng clearance. Kasi nga yung IHL law lang natin Yun lang yung panampal doon. Diba? But yun nga yung IHL law natin, hindi dinidispute ni Amy. Hindi niya binabanatan yun. April 14, 2025, full-on alliance with Sara Duterte. Nag-post si Amy ng 31 seconds video. Ito yung itim, 'di ba? Yung Team Kadiliman. Nasabi niya nagluluksa daw ang bayan
Binanatan nilang gobyerno ni BBM tungkol sa gutom, injustice, at repression, panggigipit daw. In-endorse ni Sara si Amy at nanalo nga siya sa Senado. Hindi siya nanalo because of Sara's endorsement. Pinagdududahan din siya ng mga DDS. That's because of the help of the INC. 'Di ba? Na-endorse siya eh. And then April 2025, snake pit comments. Sa isang presser, sinabi ni Amy na ang Malacanang ay parang lungga daw ng mga ahas. At may mga ahas na nagpapaligaw sa Pangulo. Dito, sa sinasabi niyang may mga ahas na nagpapaligaw sa Pangulo, parang ang dating po nito sa akin ay dahil hindi na sumusunod o hindi na po siya ang nasusunod. Di ba? Ganon. Kasi para sabihin mong naliligaw, dalawa lang yan eh. Hindi ka na sinusunod. Di ba? O hindi ka na nasusunod. Pareho lang yun. Di ba? And then mid-2025, eto na. Yung accusation tungkol sa pagkamatay ni Tantoco. Naglabas si Amy ng pahayag na iniuugnay si F. Elisa sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa US. Ito yung nakakatawa. Bigla silang naging concern sa pamilya Tantoco. Base raw ito sa circulating claims at isang doctored police report na may aligasyon ng droga at presensya ni Liza. Di ba, na-content natin yun eh. Nakuha natin yung original. Tinanong ko rin, nag-email din ako doon sa agent na nag-investigate. Sinasabi niya, hindi yan ang aming report. Walang ganyan. Oh. Diba? Forge yung report na pinakita ni na Amy. Kaya sabi ko, ba't gano'n ang ating senadora pumapatol sa fake news? Pwede niyang i-verify kung genuine eh. 'Di ba? Napatunayan niyang peke yun, pero bakit niya pa rin imposibleng hindi niya napatunayan peke yun, pero bakit niya pa rin ginamit? 'Di ba? So gusto niya po talagang siraan si PBBM at ang administrasyon. Ito ba? 2025, no turning back. Naalala niyo to? And ayon sa mga analyst, pinili na ni Amy ang Duterte camp over his brother. At wala nang balikan dahil ang kanyang bagong alay ay gustong sirain politically and possibly physically ang kapatid niya. Conflicted si Bongbong pero patuloy ang Cold War sa pamilya. And then ending nitong November 17, ito na yung pinakamalalang ginawa niya. Talagang pati yung rally ng Iglesia ni Cristo napasama sa kanyang ginawa. Hinijack niya yung rally na yon. O, di ba? Saan ba yung video nito? Nagsalita diyan si Katunying na sinabi niya hinijack nito ni Amy yung rally ng INC. Nasaan na ba 'yon? Let me see. Ay, nako, nabala ko yung video. Pero meron nagsalita, napanood niyo siguro yon si Katunying. Sinabi niya na na kaya natigil yon. Eto pala. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira o kumanta yung pamilya. Huwag mo i-no sino pinaming narinig. Teka ha. Ito. Kalitan natin. Meron ako nun eh. Ito. Naman, nung pong isang Ay, hindi. araw, Saan na yun? Meron yun yung nagsalita siya Okay. I guess this one. Given the fact that you nasa baso. Wala. Alam. Ano sa when you were a teenager, I mean, Ay, hindi ko nakuha pala yun. Nako, nawala ko yung video nun. Pero may video nun si PBBM si Katunying na sinasabi niya kung bakit natigil.
That's prior doon sa paglabas ng official statement naman ni Sabalya. Oh. Ay nako, yun ang naging problema na rito kay Amy. Yung ginawa niyang lantaran. Kaya nga ang cute din ang gumawa ng nito ng code card na to. Ika. Eto. Daddy, bakit si Manang parang others? May isa pa nga nito eh. Ba yun? Buhayin niyo ako, sasampalin ko yan. Diba? Marami naman talaga nainis. No, yung accusation niya na sinasabi niya na adiktos ang kanyang kapatid, dun nga, maraming kumontra-kontra ron sa kanya. Up with so much power. What were Ito yung sinasabi niya ni Amy ha. Ito yung isang rebuttal dito. Sinasabi nila ni Amy na si BBM, hindi ko na maintindihan kung ano-ano na yung sinasabi. Ganun. Kasi nga pag nagsasalita, nagbabakal, di ba? Nagtatantrums. Ano ba tawag doon? Siya, utal-utal. Ngayon sabi nga sa inyo, yung chinek ko yan, sinasabi, na yan ay isang epekto sa isang matalinong tao na nagpa-process ang kanyang isipan, ng kanyang utak, ng iba't ibang information at the same time. Ang problema, hindi niya ma-express lahat ng sabay-sabay. Nag-uunahan yung thoughts niya. Kaya nangyayari na nagkakabuhol-buhol yung kanyang dila kung alin ang uunahin niya. Ayun, tignan nyo kung paano siya magsalita rito. Isa pang problema kasi kay PBBM, kung ba't ganyan, hindi siya sanay sa Tagalog. Parang yung anak ko si Quarantina. English, si Quarantina. Ang problema, nag-aaral siya mag-Tagalog dahil may mga naging kaibigan siya rito mga batang pinapapasok namin. Nagtatagalog, pati kami bumabalentong sa Tagalog ni Quarantina. Pag nagpipilit siyang mag-Tagalog. So ganun ang problema rito ni BBM. I mean, did you drink too much? No? I'm just curious. Me? Did you ever try drugs? Well, when I was in school, there was always the people were always rolling. Marijuana? Yeah. So when I was in Oxford, but I'm an Diba? So sa eskwelahan daw, merong mga kasama, nakikita siya mga eskwela niya ron na nag-chonke. asthmatic. Ayun naman ang uso nung araw, nung 80s eh. So I can't smoke anything. So you've never tried? Asthmatic pala eh. May mga nakita ko nag-comments din na sabi, anak ko rin, asthmatic. Ang anak ko, yung isang anak ko rin na pangatlo, si Duray. Ganon din, asthmatic. Makalanghap lang yan ng Yossi. Kahit vape. Nako, makita mo na. Kahit may asawa na yun, mabalitaan namin. May hika. Hinihiram dito sa bahay yung nebulizer ni Tinay. Yan ang problema nilang mahikain. Putik na mag-drugs ka pa. And then, naalala ko rin, sinasabi nga, nag-donate siya ng kidney sa tatay niya. But it was refuted doon sa Times Magazine na hindi daw totoo na nag-donate si PBBM o siya yung donor ng isang kidney ng tatay niya bagkus yung tauhan nila na sundalo na 22 years old, ganon, yung nag-donate. Kaya lang na-reject yung kidney na yon. Sabi, but that was 1983, mga ganon. Well, sa bagay na yan, naalala ko lang din, yung Times Magazine na yan, there was a time na yan ay kalaban ni Apo Lakay. Nagpo-post yan ng mga kontra sa kanyang administrasyon. Pero, hayaan natin si PBBM ang maglinaw dyan kung totoo ba talaga na siya, yung claim na siya ay nag-donate ng kidney sa tatay niya. But, having the fact na siya na nga nagsabi na siya ay asthmatic, hindi ho talaga kakayanin ng baga mo na magdroga ka pa. Diba? Hingaling ka talaga roon, Diyos ko. Ay, ang tinitira doon, nung araw, hindi siya buo. Ang tinitira doon ni chonky o kaya cocaine, yan ang mga uso nung araw eh. Noong mga panahon nila. I tried it, but it gave me such an attack that I said, forget it. It's simply not for me. Presidente at First Lady. Ito si Lucas Bersabe na terminate na to ha. Tignan niyo naman ang sinabi niya rin. Base sa kanyang observation. Kasi ang kwento ni dalawang mukha yung kwento ni Amy. Nung bata pa sila, ginagawa raw ni na PBBM yon at PSG pa daw ang nagliligpit.
Tapos, ngayon, lumilitaw naman sa kwento, yung PS sabi nila, paano ang mga DDS? Paano ba yan, PSG? Payag ba kayo? Kayo raw ang nagliligpit. Ang sinasabi ni Amy nun, yung dati, nung panahon pa ng tatay niya, nung kabataan ni PBBM. Pero dahil sa kwentong yon, pinalilitaw ngayon, itong administrasyon ni PBBM ngayon, ginagawa nila yon. Sus Mariosep, wala bang tao sa Malacanang? Di ba? Alam niyo dyan, may mga, kumbaga may mga kasambahay dyan eh. May mga tao dyan na nag-i-stay. Yung PSG. Di ba? Nakikita nila, Diyos ko naman. Sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ba yung tao na mula ng 30 anyos ka nang napaalis kayo sa pwesto, hanggang sa makabalik ka kayo sa kapangyarihan, inaakusahan kayo ng hindi magagandang bagay, gagawa ka pa ba ng katarantaduhan? Di ba? Tapos, napaka-imposible pa ng dating ng kwento. Yung mga anak kasama. So, anong taon yan ginagawa? Ibig sabihin, di ba? Teenager, elementary, high school, nagmumukbang na yung pamilya ng, Diyos ko, parang halatang iisa lang yung pinanggalingan ng kwento nila, Cathy Binag, na inalok siya. Di ba? Tapos yung mga anak din daw ni Amy, inalok din daw. Kaya sabi ko, wag naman kayong manhid. Kung nagkamali ng sinabi ang nanay nyo, linawin nyo, ang tatanda nyo na. Mahiya kayo sa taong bayan sapagkat nanay nyo ang nagkalat ng lagim. Wag yung masyadong protektado ang sarili sapagkat kayong mga anak ni Amy, mga halal ng bayan. Di ba? Ang nanay nyo, nagkalat ng akusasyon, si Sandro umapila sa inyo na kaya nyo raw patunayan na hindi totoo ang sinabi ng nanay nyo. And then prove it. Di ba? Bahala kayo magyera ng nanay nyo. Importante rito ang interes ng bayan na ginulo ni Amy ang isipan. Lalo na ng mga taong hindi naman nakasuporta sa Pangulo, hindi rin nakasuporta sa kabilang kampo, nag-oobserba. At mas marami sila eh. Alam mo, ito lang, actual na sinasabi ko yan. Opo. Pagka ang tao may history na ganyan, hindi ka pwedeng mag-focus ng magiging singkutin ka or siguro antukin or whatever. Wala akong nakitang ganyan kay Presidente. So respetuhin natin yan dahil sinisiraan lang yan eh. Nag-resurface din, Sir Lucas, na madalas uminom o mga muy alak ang Presidente while working. Is that yan ang imposible. Hindi ko na Yan, kwento ni Maharlika yan. Baka galing din kay Amy yan. Diyos ko. Di ba? Presidente ka? Harap ka ng nakainom? Ano ka, si Erap? Si Erap po yun eh, yung ganun eh. Na palagi nang may bit-bit, na alak, may badig parang penguin maglakad. I met him before. Sa bahay niya sa San Juan, nung presidente pa siya. Vice president pa siya. Ang ganda ng buhok. Taas nito, planchado. Kala mo, pinatong yung buhok. Tapos may kita mo yung mga hibla. Walang puti, puro itim talaga na makintab, na mataba, parang drawing. Ganun. Ayan. Ano ba tayo? Kamusta kayo? Umayan na ba kayo? Sabi sa amin, that was 1998. Bago siya kumandidato, pagka presidente. Bago mag-election yun, may pasok pa kami. Sabi niya, kumain mo na kayo. Tapos bibit-bit yung bodyguard niya nung alak. Sabi nila sa amin doon, ganyan talaga si Sir. Mahilig talaga syumat. Pero hindi kami inalok ng Tagay. Bahay niya sa San Juan. Alam ko pang ang puntahan eh. Ay nako. Baka si Erap yung binabanggit ni Amy. kita yan na sumipsip na umubos ng nasa baso. Wala. Alam mo si Presidente, very strict sa kanyang diet. No? He does not eat too much. Tapos, kung uminom man ng wine, alcohol, siguro sip-sip lang. After that, hindi ko na nakikitang tumutungga. I doubt that. Hindi totoo yan. Kahit na hindi ako kasama, siguro, the same thing that he displays in public was probably be true sa private.
So, Secretary, ayan, ang daming kinakarap na problema ang ating Pangulo ngayon. Una, itong destabilization Okay, sabi, naamoy na yan ni VP Sara, nagsabi si VP Sara. Binanggit naman ni Lucas Persabin eh. Pag uminom siya, hindi siya nakakaubos ng isang baso. 'Di ba? Pero hindi nangangahulugan na lasing. hindi lasing. Ang kwento kasi nila, lasing, naglalasing si BBM. Yun ang kwento nila, humaharap sa meeting, lasing. Oh. Ayan, ano ang advice nyo sa Presidente? Ano sa tingin nyo? Matatapos ba? Kakayanin ba ng Pangulo na manatili pa sa posisyon hanggang 2028? Kayang-kaya ni Pangulo yan kasi si Pangulo nagsisilbi sa bayan. Wala tayong nakikitang excess or luho niya. Mabait lang. Oo. Pero kung hindi nagmumura yan, sasabihin natin mahina. Hindi. Dahil Olo, nakakasakit nga. Alam niyo sa BBM, ano yan Machiavellian yan. Ang mga Machiavellian, sinasabi ko nga sa inyo lagi, base nung nag-aaral pa ako ng political science, mga malulupit sila. Mga clever yung mga yan lumaro sa politika. Akala mo nakangiti sa'yo yan. Dalawa yan Merong nakangiti sa'yo, appearing to be nice, pag kinanti mo yan, tangina ba? Malaking hindi, ganito na lang. Parang yung inabot ni Duterte. BBM even bended the law. BBM bent the law for Duterte. Pero anong ginawa ni Duterte? Umabuso. O, di napuno yung mama. Hindi tayo minember sa ICC, pinahuli siya. 'Di ba? Nung may warrant of arrest, kayang pigilan ni PBBM yan Pina-let go niya. Oh, kesa naman maapektuhan tayo. Ang tayo na bansa natin na umaasa sa 'di ba? Tulong ng ibang bansa para sa paglago ng ekonomiya natin. Oh. Kesa nga naman anhin mo si Duterte na nanggugulo, namumuisit. Maraming pinatay na tao, inamin niya pa publicly, DDS lang hindi makatanggap. Di ba? Di pinadala niya doon. Ganon ang mga Machiavellian. Kakampihan ka nila, they'll keep you. Di ba? And then at the end of the day, bigla kang i-let go, ang sakit ng epekto. Talo mo pa ang nalatigo sa wetpacks. Di ba? O ngayon, good luck. araw-araw yan, nag-iisip tungkol sa bayan, para sa bayan. Ang sipag, pumunta sa mga bayan sa probinsya, tinitignan kung anong kailangan. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan Ito si Mang Ricky. ang dibdib ko. Yung sinabi mo kay Master Bunget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan Hindi ko kalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Ngayon ko lang nalaman po na nag-iba ang pagkaugali mo. Hindi ko kalain po. Baka nahagip ka ng mga malalang typhoon. Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan Kilala ko yan si Bunget. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Kilala ko si yung bunso. So, Miss Amy, sana po, isipin nyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Eyewitnesses. Kayong tatlo, napakasayanan ninyo noon. Nung bata pa kayo. Napakasaya. Hindi ko akalain na ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka na bagyo, baka na typhoon Uwan ka, na typhoon Yolanda ka. Pero sana ma'am, wag naman ganyan. Para itinuturing ko na kayong mga anak ko. I am Sorry, Mang Ricky. Hindi niya kayo tinuturing ni Amy na kapamilya. Pamilya Duterte na siya. Diba? Attorney Maripas Ganaden, magandang hapon po. Diyan sa Japan. 81 years old na po na naglilingkod pa rin sa pamilya ng Marcos hanggang ngayon. Huwag kayong magagalit po. Itong mensahe ko para sa inyo po. Kasi mas matanda ako sa inyo,
I consider myself as your stepfather kung tutuusin. Advice ko lang, ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. Ako rin, panganay ako sa pamilya, ma'am. Siyam kami magkakapatid. Pero hindi kami nagsisiraan. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo. Ganyan yan. Blood is thicker than water. Mga kababayan, isipin yung mabuti, analyzin yung mabuti, yung mga sinabi ni Jaime na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan niya. Diba? Dito ako nalungkot eh. Ko mula nung tayo'y bata pa, magpahanggang ngayon. Hindi lamang siguro para sa akin, kung hindi para sa marami pang tao. Manang Ime, ikaw ay isang inspirasyon, isang tunay na ate na aking tinitingala. Okay. Diba? Sabi ni Ivan, pa-drug test na po sana para matapos na ang issue. Ako rin hindi ko ma-advise na napatulan yung issue na magpa-drug test ng ganyan. Alam niyo kung bakit? Number 1, para lalong sumabog ang ulo ng mga DDS. Kasi ganito, hindi mawawala yung issue yan. Sasabihin lang nila kahit na naka-livestream yan. 'Di ba? Kahit naka-livestream, napapanood ng bayan, sasabihin lang nila, yung desisyon, galing lang yan sa utak ng nag-test. Yung gamot na ginamit para mag-test, peki yun. Oh, kaya natural, ang lalabas negative. Kasi ang tagal-tagal ng sinasabing magpa-drug test, mag hair follicle. Bakit ngayon lang? Bakit hindi agad-agad? Oh, ibig sabihin, ngayon lang sila nakakuha ng mababayaran na gagawa ng peking chemical, baliktad ang resulta, yung positive lilitaw na negatibo. Kaya hindi ho talaga matitigil yan, maniwala kayo sa akin. Dahil ang layunin ng mga nagsasabi niyan ay manira. Sumira lang ng tao. Yun lang yung purpose nila. Ito na lang eh. Tanungin ko kayo. Ha? Eto, tanong ko lang sa inyo. Sa mga nagsasabing dapat magpa-hair follicle test na lang, patulan na lang yung request para matapos ng lahat. Bakit si Duterte at yung mga anak ni Duterte hindi nyo ginanyan? Nakikita nyo naman sa video nila ni Elena Darna si Bastetoy. Diba? Si Barbie. Oh. Nakikita nyo, narinig nyo naman si Duterte, sinabi niya, publicly, nagmamariwana siya para manatili siyang gising. Oh, nagpi-fentanyl siya. Oh, dahil dun sa kanyang accident. Para masiguro na talagang nasa katinuan si Duterte kasi ang epekto ng fentanyl malala pa sa epektong dulot ng cocaine. Oh, di ba? Bakit hindi nyo ginanyan noon? Ba't hindi nyo sinuportahan yung mga dilawan na nagpupush noon na i-drug test si Duterte? Di ba? Ang hindi nga drug test kung hindi psychiatrist para malaman talaga ma-evaluate matino pa ba ang isip niya. Kasi pag sinabi niya ng pula, kinabukasan dilaw na 'yon. Saan ka nakakitang matino ang tao ang pag-iisip, magbabanta sa buong bansa? Sabi ko, do not destroy the youth. If you destroy the youth, I will kill you. Utang ina nyo. Matino pa po ba pag-iisip? Isa kang presidente, you will be captured by the entire universe sa sinasabi mong yan. May epekto yan sa imahe ng iyong bansa. Sasabihin mo ng ganon kung matinong isip. Now, again, sumagot kayo, tanong ko, bakit hindi nyo ginanon si dating Pangulong Duterte o si Tatay Digong? Ba't di nyo ginanon? Sige nga. Di ba? O, wala nang makasagot. O, mga taga-Batis, sumagot kayo. Bakit hindi nyo ginanon si Duterte noon? Di ba?
Di ba? Sagot. Hmm. Ano yon? Pag alis si Duterte, walang issue sa drugs. Ang issue sa kanya ay JK. Hindi po totoo yun. Yung claim ninyo na nawala ang droga sa Pilipinas, hindi po totoo yun. Ang droga, nagsimula sa atin yan sa Pilipinas matagal ng panahon. Ang tagal din po niyan lumago. Kasi yung nagkakalat niya, nagtatakot din sa mga law enforcers kaya patago yan. Kung totoong nawala niya yan, hanggang sa panahong ito, wala pa rin yan. Kung talagang naalis niya yan. Ang nangyari nga po kasi, kagaya sabi ko nga sa inyo, yung kapitbahay namin, siguro sa lugar nyo rin, napansin nyo yan dalawang grupo, yung palagi makikita ninyo sa lansangan ng gabi, ng mga tulak, chat ng chat, di ba? Hindi, pare-pareho lang sila ng gawain, ba't di sila mag-usap-usap? Kundi may grupo sila. Ano nangyari? Dito sa amin, namatay yung kabilang grupo Yung kabilang grupo, akala ko, namatay din. Aba, nung mawala si Duterte, nagulat ako. Nung si BBM na presidente, ang tataba. Sabi ko, nag-rehab kayo? Di, pinagbakasyon lang kami. Saan kayo nagbakasyon? Probinsya. O ngayon, payat na naman sila. Oh, and even Leni Robredo, dumadaing dyan sa problemang yan. Kasi hindi po talaga na-eradicate ni Duterte. Kasi may tropa siya, di ba? Yung allegation sa kanya. Oh, again, bakit wala po sa inyong nag-push na hair follicle test si Digong? O kaya i-psychiatry test siya? Kung matino pa ba pag-iisip niya? Oh, mga taga-Batis, sagutin nyo yan. Di ba? Ay, nako.